Thank you so much po. You may be all now be seated. At this point, may we call on the Executive Director of Bayambang Municipal Council of Culture and Arts, Mr. Januario Cuchupin, for his opening remarks. A round of applause, please. Sa ating pinagpipitaganan at minamahal na punong bayan, Gat Dr. Cesar Kikiambao, ganoon din sa kabiyak ng kanyang puso, Gat Madam Niña Jose Kiambao, sa tunay na malasakit at pagmamahal nila sa kanilang nasasakupan, sa bayang Bayambang ay di matatawaran at mapapasubalian. Sa mga sangguniang bayan na pinangungunahan ng Bese Alcalde, kagalang-galang Raul Sabangan, kasama ang mga sangguniang bayan Kagawad, special mention, Kagawad Amorihonyo, Kagawad Dimalanta, nandito ba sila? Wala? Okay, Joseph Vincent Ramos, aking basahin lang Kagawad Martin Tirado, Kagawad Philip Dumalanta, Kagawad Milvin Hunyo, Kagawad Gerard Flores, Kagawad Libenson Jesus Oy, at ang Pangulo ng Federasyon ng Kabataang Barangay, Gabriel Tristan Fernandez. Pagbati rin sa ating Municipal Administrator, Kagawad Attorney Raimundo Bautista, at ang lahat ng mga LGU department heads, ganun din ang lahat ng empleyado ng munisipyo. Pagpupugay din sa mga mag-aaral, na kung meron man nandito, ang ating mga panauhin, na liber-liber na ba't ireditan, bunig-bunigan tayo, mga guro na nakipagsaya sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Buong pusong pagbati sa malikhain at walang kapaguran ng muno ng selebrasyon ng Rizal Day 2020, walang iba kundi ang idol ng bayan, Gat Rafael El Saigo, ang ating tourism officer. Katuwang niya siyempre ang maganda at matalino, Senior Tourism Officer,
Madam Patricia F. Espino, at mga staff ng Tourism at Culture and the Arts Office. Pagbati rin sa ating magigiting na makabagong bayani ng bayambangat ng bansang Pilipinas, ang ating mga kapulisan, ang ating mga frontliners. Hindi po natin dapat sila hindi bigyan ng pansin at matunog na palakpak, kundi dahil sa kanila, hindi mapayapa at ligtas ang bayambang. Maraming salamat sa inyo, mga public order puso, mga puso, at mga NDR na pinangungunahan ng ating magiting din na senior citizen, senior moment, ang ating mga health workers na pinangungunahan ng isang maganda, workaholic, matalino, walang iba kundi ating Madam Dr. Gat Paz Barrio. Pagbati rin sa ating consultant sa Culture and the Arts, Madam Gloria Valenzuela, at mga iba't ibang matatalino consultant sa kanilang larangan ng expertise na naririto sa araw na ito. Special mention kay Dr. Saragosa Frank, at pagbati rin sa ating Hermano Mayor at Hermana Mayor, Dr. Gat Nicolas Miguel at Dr. Gatner Nati Miguel. Sa ating lahat, isang mapagpala at mapagpalayang umaga. Magtroba po tayo sa Wednesday. Taon-taon pinagdiriwang natin ang Rizal Day upang gunitain ang pagiging makabayan at martir ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, na binitay sa pamamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan, ngayon ay Rizal Park, noong 1986. So, almost 125 years ba o 24 years? Ngayong taon ang ika-124 anibersaryo ng kanyang kamatayan. Magsisimula datong 7 o'clock ng umaga ang programa ng paggunita, nakapareha ng oras ng pagbaril sa kanya. Isinagawa ang unang pagdiriwang sa pagkamartir ni Rizal noong Disyembre 30, 1898, nang ipinakita at itayo ang kanyang unang monumento sa Dait, Camarines Norte. Alinsunod sa Act No. 243 noong September 28, 1901. Ipinagkaloob din ng mga Amerikano ang paggamit ng pampublikong lugar sa Luneta para itayo ang monumento ni Rizal. Ibinatas ng Philippine Commission ang Act No. 345 noong Pebrero 1, 1902 na nagdideklara sa Disyembre 30 ng bawat taon bilang araw ni Rizal. Si Pangulong Emilio Aguinaldo ng unang Republika ng Pilipinas ang naglabas noong Disyembre 20, 1898 ng isang pasya
na tagtatalaga sa December 13 ng bawat taon bilang araw ng paggunita kay Jose Rizal at sa iba pang namatay sa Revolusyon ng Pilipinas laban sa mga Espanyol. Ilan sa pinakikilalang naisulat niya ay ang dalawang nobela na Nalimitang Here at El Filibusterismo. Ito ay tungkol sa mga napunanyanang panahon ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Dito niya dinaan ang pagbatikos sa maling pamamalakad ng mga Kastila sa sariling bansa, pati na rin ang pag-aabuso ng mga praile, kaya tinugurian siyang isang heretic. December 26, 1896, nahatulan ng kamatayan si Jose Rizal. Pinagbintangan siyang nagpasimula ng rebellion ng ilang miyembro ng Samahang Katipunan. Ang May Ultimo Diyos, ang huling paalam na pinangiwala ang isulat niya bago siya mamatay, ay ginawa niyang sandata para mamulat ang susunod ng henerasyon na mahalin ang sariling bansa. Ika-30 ng Disyembre 1896, mula sa kanyang kulungan, ay kinuha si Jose Rizal at dinala sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang Luneta. Tumanggi siyang piringan ang kanyang mga mata at pinatalikod na lamang buong tapang na hinarap ni Rizal ang mga babaril sa kanya. Natumba siyang nakatingin sa papasikap na araw at tumingala sa langit sa umagang mapayapa. Kahit sa kanyang kamatayan, si Rizal ay nananalig pa rin na ang lahat ng kanyang simulan ay magkakaroon pa rin ng pag-asang makakamtan ang tunay na kalayaan at demokrasya mula sa mapang-aping mga dayuhan. Na kahit sa pagpikit ng kanyang mga mata ay naaaninag pa rin ni Rizal na hanggat may umaga na sisikat ang araw, ay patuloy rin yayabong ang pag-asang pakikibaka sa ikabubuti at ikalalaya ng bansa na ipinilan niya sa bawat puso ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan na siyang pag-asa ng inang bayan. Sa paggunita natin sa araw ni Jose Rizal ay hindi lang tungkol sa kanya bilang individual, kundi sa dangal at husay ng lahing Pilipino na ipinamalas niya sa buong mundo, pati na sa pagkamulat ng sambayanan at sama-samang pakikipaglaban para sa ating kasarilan mula noon hanggang ngayon. 124 na taon na mula nang pinaslang si Rizal, matapos siyang hatulan ng kamatayan mula sa mga gawa-gawang kaso laban sa kanya. Pilit mang siniraan noon ang kanyang reputasyon. Malinaw naman hanggang ngayon na patuloy na tinitingala ang kadakilaan ng paglaban niya para sa katotohanan at katarungan. Patunay ito, hinuhusgahan ng kasaysayan ang ating mga nagawa para sa kapwa't bansa. Mapapinuno man o karaniwang mamamayan, tanungin po sana natin ang ating sarili bilang Pilipino. Ano ang nagagawa ko o magagawa ko para sa aking kapwa Pilipino? Sa lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan sa panahon na ito, lalong-lalo na sa mga karahasan, umimik ba tayo o nanahimik? Sa paglabastangan sa mga institusyon na may mandatong itaguyod ang justisya,
Tumutol ba tayo o nagpagamit lang sa mga mapang-abuso? Sa paggupit sa malayang pamamahayag at pagpapakalat ng fake news, tumanig ba tayo sa tama at nararapat o nagwalang kinalaman at nagpakaduwag? Tayo sa ngayon ang makabagong Rizal, bayani na siyang magbabantay, magtatanggol at magpapatuloy sa pakikibaka sa mga adhikain ng ating mga bayani hanggang lubusang makamtan ang tunay at dalisay na kalayaan, paggalang sa karapatang pantao, malayang pamamahayag at pagkakapantay-pantay. Hanggat natatamasa natin ang kalayaan ng sarili nating bansa, hindi dapat kalimutan ang mga bayanang naglunis ng kanilang buhay para lang sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Magandang umaga sa lahat at maluwalhating pagdiriwang ng Rizal Day. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir Kuchapin. To give his message, may we call on our very handsome Vice Mayor. Please welcome Honorable Raul Ramirez Sabangan. Thank you very much. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, magandang talang ko face mask ko ay ang ating pagbati sa isang tao na talagang nilaan ang kanyang oras, ang kanyang sariling pinaghirapan para maiangat ang bayan ng Bayambang at maging komportable ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Palakpakan naman po natin ang ating mapagmahal na Mayor Cesar Tirado Kiambao. Sa ating mga masisipag na kasama, membro ng Sangguniang Bayan, kasama po natin ngayon si Councilor Amory Junio, Councilor Martin Tirado, at sa aming ibang mga kasama, palakpakan naman po natin ang ating mga Sangguniang Bayan. Sa ating mga consultants na nandito ngayon, siyempre po sa ating Hermano Mayor, Dr. Mr. and Mrs. Nicolas Miguel, palakpakan naman po natin sila. At siyempre po, nandito din kasama din po natin Dr. Frank Zaragoza. Sir, good morning. Sa ating Executive Director ng Bayambang Municipal Council for Culture and Arts, palakpakan naman po natin ang napakahusay Professor Januario Cochapin. Sir, good morning. Sa lahat po ng ating mga kasama, kawani ng gobyerno, membro ng local government unit ng Bayan ng Bayambang, siyempre po sa ating mga department heads na nandito ngayon, kasama po natin ang ating Department of Agriculture, Madam Saira Opriano, palakpakan naman po natin sila. Ma'am Gloria Valenzuela, at siyempre po sa ating mga member ng Public Order and Safety headed by Colonel Solomon, sir. At siyempre po sa ating napakasipag at napakaganda na Rural Health Unit Officer, palakpakan naman po natin Dr. Paz Bayo. At siyempre po sa ating mga kasama from tourism, palakpakan naman po natin ang ating kaibigan at napakasipag. Palakpakan naman po natin Sir Rafael Saigo at sa kanyang mga kasama, Patis Pino, at sa lahat po ng member ng local government unit. At siyempre po sa ating mga kapulisan, kami po ay sumasaludo sa inyong sipag at tiyaga na protektahan ang bayan ng Bayambang. Palakpakan naman po natin ang ating mga kapulisan sa pamumuno ni Colonel Norman Florentino at sa lahat ng ating mga kasama para public order and safety. Sa lahat po ng ating mga kababayan sa bayan po ng Bayambang, magandang umaga po sa ating lahat. Masantos sa kabuosan at sikatayin. Amin.
So tayo po ngayon ay nandito para po gunitain ang Rizal Day. So tatanong ko po sa inyong lahat, bakit po ba tayo nandito? Bakit po ba natin pinagdiriwang o ginagunita ang araw na ito? Dahil ba ito ay nasa isang kalendaryo na kailangan lamang i-celebrate at pagkatapos parang wala na pong nangyari? O kailangan nating i-celebrate ito o ipagdiwang dahil inaalala o ginugunita natin ang kabayanihan ni God Jose Rizal at ipaalala sa ating mga kasama at sa ating kababayan na kailangan ituloy ang laban ng ating mga bayani para sa ating magandang pamumuhay sa bansang Pilipinas o sa bayan ng Bayambang. Alam po ninyo, kanina pinapakinggan ko ang mensahe ng ating napakagaling na Executive Director, Professor Januario Cuchupin. So napakalinaw po sa kanilang mensahe kanina na si Gato Jose Rizal ay inuna ang kanyang bayan bago ang kanyang sarili. Ibinuwis ang kanyang buhay para sa sambayan ng Pilipino. Sa pagtutulong-tulong ng ating mga bayani, ang bansang Pilipinas ay naging malaya sa kamay ng mga dayuhan. Pero tulad nga po ng sinasabi ng ating mahal na mayor, naging malaya man tayo sa kamay ng mga dayuhan, pero sa panahon na ating kinatahak ngayon, tayo ay naging hindi malaya dahil sa ating hinaharap na kahirapan. So dahil sa kahirapan na ating hinaharap, ang ating mga kababayan ay napilitan ng ibang bansa. Nagpunta ng Amerika, nagpunta ng Japan, nagpunta ng Espanya at sa iba't ibang dako ng ibang mga bansa. So, kaya matatawag po natin ang ating mga OFW ay kasama sa isang makabagong mga bayani sa hinaharap na ito. Pero alam po ninyo, bilang mga lokal na pamahalaan, bilang isang membro ng local government unit, tanungin nga po natin sa ating sarili kung ano po ang ating magagawa para maipagpatuloy ang laban ng ating mga bayaning nagsakripisyo para po sa ating bayan. Siguro po bilang mga kawani ng gobyerno, meron po tayong iba't ibang mga sektor na kung saan ang ating mga departamento ay doon po nakadistribute tulad po ng infrastructure sector, social sector, institutional sector, social sector at ibang environmental sector at iba pang mga sektor na kailangan pagbutihin ng ating pagbutihin po natin upang sa ganun ay ito pong mga sektor kasi na ito ang pundasyon ng ating bayan. Sa paglaban po natin sa kahirapan, kailangan ang mga nabanggit na sektor na ito ay maging maayos, maging mabuti dahil ito po ang ating susundan para po mapatakbo ng maayos ang bayan po ng Bayambang. Pero bilang isang mga namumuno sa bayan po ng Bayambang, napaka-importante din po na siguro ibahin po natin ang mentalidad ng ating mga kababayan. Ibahin po natin ang kanilang pananaw sa pamamagitan po ng mabuting pamamahala o paggawa ng tama sa bayan po ng Bayambang. Sa lahat po ng mga nandito ngayon, lalos at hinaharap po natin ang pandemic ng COVID-19. Tayo po ay magkaisa, tayo po ay sumunod sa ating mga local IETF upang sa ganun ay maging maayos ang pagpapatakbo ng ating mahal na bayan at mapanatili po natin ang kaayusan at siyempre po ang kaligtasan ng ating mga kababayan po sa bayan ng Bayambang. So umagang ito, ang masasabi ko po sa ating lahat, tanungin po natin ang ating mga sarili. Paano nga ba tayo maging isang bayani sa ating panahon na hinaharap ngayon? So sa umagang ito, ako po ay nagpapasalamat sa pamumuno po ng ating mapagmahal na Mayor Cesar Cambao. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng kawani ng gobyerno, sa lahat po ng mga ahensya na patuloy na nakikiisa, nagkakaisa upang sa ganun ay mapatakbo ang bayan ng Bayambang sa isang maayos na bayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you, sir. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, on this battlefield, man has no better weapon than his intelligence. No other force but his heart.
Ayun, so moving on po tayo. And now to read, understand, and appreciate our hero, Dr. Jose Rizal, may we call on our Supervising Tourism Operations Officer and Bayambang Poverty Reduction Action Team, Mr. Rafael Nueco Saigo. To our Municipal Mayor, joining us virtually via Facebook Live, Dr. Cesar Tirado Kimbao, our very hard-working at lagi nating maaasahan na Municipal Vice Mayor, walang iba, si Vice Mayor Raul Arsabangan. Sir, mga members po ng Sangguniang Bayan, narito po si Councilor Martin Tirado II, narito rin po si Councilor Amory Junio, bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. I'd like also to acknowledge our consultants present today. We have here also the Chair of the Board of Bayambang Water District, Dr. Francisco Saragosa, sir. The Hermano Mayor, Dr. Nicolas Miguel. Our consultant for Media Affairs, Dr. Leticia Ursua. Consultant for Culture and Museum, Mrs. Gloria Valenzuela. The department heads present, we have Ma'am Zaira Orpiano from the Department of Agriculture. From the POSO, we have Colonel Leonardo Solomon, our Rural Health Unit 1 chairperson and the chairperson of Bayambang COVID-19. And the reason why we have 0 active case until right now po, Dr. Paz Avalio. To the members of the uniformed men and women, we have the Bureau of Fire Protection, the PNP headed by Police Lieutenant Colonel Norman Florentino. Sa lahat po ng mga nakikinig at kasama po natin virtually, joining us all the way from Hong Kong, California, na nanonood po via Facebook Live, at sa lahat po ng mga kababayan natin na nakikinig sa ating pong programa sa umagang ito, maganda, maliwalas at maluwalhating pagbati po para sa isa't isa. Ladies and gentlemen, kanina, I was tasked to give you readings, understandings, and appreciating Dr. Jose Rizal. Lalo akong na-stress kasi yung dapat ko i-discuss, na-mention na lahat ni Professor Januario M. Cutchapin. So now, namumroblema ako, paano ko aayusin yung speech in a span of 2 minutes para po ibigay po sa inyo kung paano po ba natin, bakit na mahalaga sa umagang ito ang programa po ng pagdiriwang at paggunita sa kamatayan ng ating pong pambansang bayani. Umpisan ko po sa isang kilalang mga salita na kanyang binitawan. He who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination. Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, kahit kailan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. This quote best describes the life of this wonderful hero, Dr. Jose Rizal. Born on a tiny island, the Philippines, Rizal studied under the church. Years later, Rizal left to study medicine abroad, but also left for an unclear politically related reason. He spent some of time in Spain to study medicine and writing. He was very talented, and a very talented writer who knew how to write in Spanish, Tagalog, German, French, English, Italian. And he also had knowledge about Latin, Greek, and Hebrew. After Spain, he continued traveling to see the world treated each other. He took particular interest in the United States and how it freed itself from English rule. He wished the same would happen to save the poor and oppressed of his homeland of the Philippines. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya kung paano naalis sa tanikala ng mga dayuhan ang ibang bansa. At kanya rin pong pinangarap na sana darating ang panahon maging makawala o makalaya ang bansang Pilipinas. But then, he unloaded all his thoughts, feelings, and beliefs in 2 books and inspired the people to rise up, the Noli Me Tangere and Il Filibusterismo. Jose Rizal deserves a sacred name hero because he never believed in violence to solve his problems, always helped others and was brave beyond compare, and as a result, he set an entire colony on the path of freedom.
Mga kaibigan, inimpisan ko sa mga katagang, he who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination. This quote ties in with the title because most Filipinos know what it means. But for those who don't, it is a public statement of Filipinos' pride for their country of being part of a Filipino driven to freedom by his own man. Pinoy pride was started by him. Mga kaibigan, saan man mapadpad sana ang bawat bayambanggenyo, ay sana huwag nilang makalimutan ang kanilang pinanggalingan. Huwag sana nating makalimutan ang bayang ating sinilangan, ang bayan po ng Bayambang. We have to be proud that we are Bayambanggenyos. We have to be proud that we are Filipinos. We should be proud that we are part and we are the reason why we have this freedom because Dr. Jose Rizal fought it and the other heroes for us. Jose Rizal was determined to have his people free themselves through his words and writing instead of fighting. He always wise and looking forward as he led his people to independence. He stands by non-violence but knows it may sometimes be necessary, and his wise words are always well respected. Increasingly, Rizal warned of the separation and independence and alluded to the great law of history. The colonies eventually declared themselves independent. Rizal always wanted the best to others, always kept his ideals in mind, and his courage knew no bounds. Here the man again displays the bravery and defends his beliefs. But more than that, he defended his people as he asks, "Does Your Excellency know the spirit of the country? If you did, you would not say that I am a spirit twisted by German education. For the spirit that animates me, I already had since childhood, before I learned a word of German. My spirit is twisted because I have been reared among injustices and abuses, whereas I saw been reared everywhere because since a child I have been many suffered stupidly and because I've also suffered." Ladies and gentlemen, his enemies in the government and church were operating behind the scenes, and he was convicted. The day before he was executed, he wrote to a friend, I'm innocent of the crime of the rebellion, so I'm going to die with a tranquil conscience. He wanted to change but never let it, he only showed them the way. He always tried to help his people in exile or abroad. He will always remember where he came from, for so he knew where he needed to go. He kept on helping and expanding his talents, never dwelling on what happened, but what can happen. In the early morning of December 30, 1896, 124 years ago, the 35-year-old Jose Rizal, an Indian with his strong Oriental features, but the bearing of a Western intellectual, wearing a black suit and hat, stood erect and calm in an open field by Manila Bay. Ministering to him were two Jesuit priests. Wanting to be master of his own execution, he refused to kneel and be blindfolded. He asked the firing squad, but was forced by the officer in charge to turn his back. A military doctor took his pulse. It was strangely normal. At 7:03, the bark of bullets rent the air. Rizal fell, and so, virtually, did Spanish colonial rule. This man wrote 2 books, inspired the nation, expanded its talents to help those of his home, and now he looked into the face of death and fear said, "I have no regrets, and I'm not afraid." I hope these strong words of our national hero, Dr. Jose Rizal, will always etch in our minds and hearts that whatever happens, we could share our piece of our lives, to share our piece of ambitions and dreams, not only for ourselves, not only for our families, but for our country and for our municipality of Bayambang.
Rizal does not belong only to our race. He belongs to humanity. I am confident that a greater and deeper understanding of his life and work will free him at last from perennial controversies to which we have unwittingly subjected his memory, and establish him in his final exalted place, not only in our history, but also in the history of all mankind. My dear friends, let us remember Rizal Day not just a simple celebration commemorating the life of Dr. Jose Rizal, but let us celebrate this day that we, Bayambangueños, pledge our lives, ambitions, ideals, and dreams to our town, Bayambang. Masanton kabasan si kay namin na imbagal daw. Marami pong salamat po. Thank you, Sir Taeng. For the closing remarks, may we call on our Senior Tourism Operations Officer, Ms. Patricia Marin Espino. Sa ating alkalde at pinuno ng ating revolusyon laban sa kahirapan, Dr. Cesar T. Kiambao, sa kanyang may bahay na si Mayora Nina Jose Kiambao, sa ating Vice Alkalde, Honorable Raul R. Sabangan, at sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan, ngayon po si Councilor Martin Tirado II at si Councilor Amory Hunyo, sa ating chairperson ng Bayambang Municipal Council for Culture and the Arts, Professor Januario Cotchapin, sa ating Municipal Supervising Tourism Operations Officer, Ginoong Rafael L. Sargo, sa mga miyembro ng BFP at PNP Bayambang, sa lahat ng mga department at unit heads, mga kasamahan sa munisipyo, nariyan po ang ating Public Order and Safety Office, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Information and Communications Technology Office, Public Information and Media Affairs Office, Agriculture Office at sa iba pang opisina. Sa mga municipal consultants, kasama si Dr. Frank Zaragoza, Ms. Gloria Valenzuela, Dr. Leticia Ursua, at ang ating Hermano Mayor, Dr. Nicolas Miguel. At sa lahat ng mga bisita ngayong araw na ito, isang makabuluhan at mapagpalayang umaga sa ating lahat. Sa taon-taon na pinagdiriwang natin ang Rizal Day, taon-taon ko rin tinatanong sa aking sarili, bakit araw ng kamatayan at hindi ang araw ng kapanganakan ng ating pambansang bayani ang inaalala? Lagi ko itong iniisip noon hanggang sa napagtanto ko na marahil ay kaya tuwing ika-30 ng Disyembre ang selebrasyon ng Rizal Day ay dahil ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal ang nagsilbing hudyat ng pagkabuhay ng apoy sa mga puso ng mga Pilipino para bawiin ang ating bayan mula sa kamay ng mga Espanyol. Dahil sa puot at bigati ay nagdasa ang ating mga kababayan at nagsimula ang labanan na siyang nagpalaya sa ating bansa. Nagkaroon ng revolusyon noon dahil pagod at galit na ang mga tao mula sa pangaapi ng mga Kastila. Ngayon, dito sa Bayambang ay nilunsad natin ang revolusyon laban sa kahirapan dahil katulad ng ating mga ninuno ay pagod na tayong masakal at magpaalipin sa isang napakalaking kalaban. Nandito tayo ngayon na inaalala ang kamatayan ng ating pambansang bayani para manatiling nag-aalab ang ating mga puso para sa kalayaan na ating pinakaaasam. Mga kababayan, hindi pa po tayo malaya at hindi tayo tuluyang magiging malaya hanggat mayroon pang suliranin kasing laki ng kahirapan sa ating bayan. Kung sa tingin natin ay malaya na tayo dahil tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral, may maayos na trabaho at namumuhay ng komportable, sana alalahanin natin ang mga salitang ito. When you get these jobs that you have been so brilliantly trained for, just remember that your real job is that if you are free, you need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower somebody else. Hindi porke maayos na ang buhay natin ay hayaan natin maghirap ang mga tao sa paligid natin. Maganda ang pagiging independent, pero sana ay huwag tayong maging makasarili. Kung si Dr. Jose Rizal na nakapag-aral sa iba't ibang bansa ay nagawang bumalik sa kanyang lupang sinilangan at magsakripisyo ng kanyang sariling buhay upang maging instrumento ng revolusyon,
Siguro ay kakayanin rin natin gumawa ng mga maliliit na sakripisyo para sa ikakalaya ng ating mga kababayan. Katulad ni Rizal, tayo ay nagkakamali. Katulad ni Rizal, tayo ay may mga limitasyon. Pero gayong naman, katulad niya ay kaya nating maging bayani. Ang sabi nga ni Elias kay Crisostomo Ibarra sa aklat ni Rizal na Limitang Hirap, mamamatay akong hindi man lang makikita ang bukang liwayway sa aking bayan. Kayong mga makakakita, salubungin ninyo siya at huwag ninyong kalimutan ang mga taong nalugmok sa dilim ng gabi. Let us honor the memory and sacrifices of our national hero and all the heroes who came before us by being helpful and compassionate. Makipaglaban tayo sa revolusyon laban sa kahirapan, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa bawat bayang bangganya. Kung ngayon ay nakulong tayo ng pandemya at ng kahirapan, pero meron na tayong vaccine na panlaban sa COVID-19 at meron tayong Mayor Cesar T. Cambao at Vice Mayor Raul A. Sabangan na nangunguna sa atin patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Magtulungan lamang tayo. Unahin natin ang kapakanan ng bayan kaysa sa ating mga sarili at nasisiguro namin na sa loob lamang ng ilang taon ay makakalaya rin tayo mula sa pandemyang ito at mawawala rin ang kahirapan sa bayambang. Kung kinaya ng ating mga ninuno na mapaalis ang kalabang ng sinlaki at kasindami ng mga Espanyol, kakayanin rin natin ng magtagumpay sa ating revolusyon at tuluyang masawata ang kahirapan sa ating bayan. Muli, magandang araw sa ating lahat at mula sa Municipal Tourism and Cultural Affairs Office, maraming salamat sa inyo. Mabuhay si Gat. Jose Rizal, mabuhay ang Balong Bayambang. Ayun, thank you, Ms. Patty. Once again, I am April Grace Paca Estrada from Municipal Tourism and Cultural Affairs Office for today host. So ayun po, may I request everyone po na for photo op na lang po. Dito na lang po tayo sa gitna and social distancing na lang po. Wear face mask and face shield po. Thank you.